Bismillah. Okay. So bago tayo magpatuloy sa apat, si Imam Ibn Qayyim rahimahullah siya ay nagsasalita mula kay Umar bin Khattab at saka kay Imam Ahmad ng isang salita na nababagay sa point number 4. Kaya nababagay sa lahat. Pero ito ay sinama niya sa point number 4. Okay, ano ang sinabi ni Imam Qayyim rahimahullah na mula kay Umar bin Khattab radhiyallahu an at saka kay Imam Ahmad na sila ay nag-describe sa Imam Khattab at Imam Ahmad, sila ay nag-describe sa mga taong nagkakaroon ng ibang-ibang paningin o kaya tinatawag na sikta-sikta. Kasi ang mga sikta ang isang sikta, ito ay nabubuo kapag sila ay nagsulo sa specific na mga paningin. Okay? Tingnan ninyo. Pananaw. Sa pag naglarawan. Ang mga sikta, ito ay nabubuo only kapag sila ay nagkakaroon ng unique na paningin. Unique, kakaiba na prinsipyo. Pananaw. Kasi kung magkaparehong pananaw, hindi sila mag-separate. Always nag-separate lamang yan basta nagkakaroon ng magkaibang pananaw. Panindigan. Okay? So, anong sinabi ni Khattab radhiyallahu anhu at sa Imam Ahmad bilang sa sinabi ni Imam Qayyim, sabi niya, sila ay mukhtalifuna fil kitab, mukhalifuna lil kitab, muttafiquna ala mufaraqatil kitab. Napakagandang sabi ng Pilipino bars. Sabi ni Ahmad, sila ay nagkawatak-watak o kaya nagkakaiba sa aklat. Yung Quran, Sunnah, sa Islam, sila ay nagkaiba. Sila ay nagkaiba sa aklat. Tama, di ba? Iba-ibang paningin lang. Sila ay nagkaiba sa aklat. Sila ay sumalungat sa aklat. Kaya sila ay nagkakaisa sa pagsalungat sa aklat. Nakuha niyo? Di ba? 5 sikta, for example. Iba ang kanyang paningin sa Allah, sa propeta, sa Quran, sa sahaba, sa arang paghuhukom, sa tadhana. Bawat isa, may dagdag, may bawas. At ang paningin niya, hindi paningin na salitang karsada. Paningin na salitang prinsipyo. Sinasabuhay, naapektuhan ang pagsamba. Nagkakaroon na may mga bagong pagsasamba, may modification sa pagsasamba, may iniiwan na pagsasamba dahil sa mga paniniwala nila na unique sa isa't isa. Kaya sabi ni Imam Ahmad, sila ay nagkawatak-watak. Nagkawatak-watak ba yun? Hindi. Ikaw, kapag tumingin ka doon, 5 o isa? 5. Watak-watak, naka-isa? Watak-watak. Okay. Saan siya nakawatak-watak? Sa Quran. Sa source. Sa main, sa Islam. Doon siya nakawatak ha? Hindi yun, nakawatak sila dahil may sinabing masama. Dahil sinuntok. Dahil sa laro. Hindi, nakawatak sila kasi ibang opinion niya dito. Sila ang nakawatak-watak dahil sa ibang opinion nila. Okay? Pero so ang kanilang kalagayan ngayon, bawat isa meron siyang salungat sa kitab. Meron silang salungat sa kitab. At halos sila ay umaamin doon. Umaamin ba sila na meron silang sinasalungat sa kitab? Sa paningin mo, umaamin ba sila? Hindi. Sabi mo hindi, mali ka. Umaamin sila. Alam mo saan sila? Alam mo paano malaman na umaamin sila? Di ba kapag na-meet mo sila, ang isa sa kanila, sasabihin niya, bro, alam mo kung ibang opinion mo at ibang opinion ko. At ibang opinion niya. So, sa ganun, parang sinasabi niya na may isa sa atin mali. Minsan sabi nila na, mali man ako, tama ako. Mali man ka o tama ka, Allah nakakaalam. Meron pa nga siya kung sinasabi. Tingnan mo. Sa Quran, may kasinungan. Declaration nila na ang pagkakaibang-ibang opinion ay nagdudulot ng pagsalungat sa kitab. At it is very basic logic. Kahit pa sa hindi usapin ng Islam,
Kaya sa inyo, hindi pa sa usapin ng Islam, kapag example ngayon, sa isang classroom, magsasabi ako, sige mga kapatid, bawat isa sa atin, mag-define ng kung ano ba ang pagkakaisa. Palagyan natin, naghalong Kristiyano, hindi Kristiyano, Muslim, nung ganun, grade 5, grade 2, naghalo. Sabihin natin, bawat isa, magbibigay opinion. Hindi ba magkakaroon na maiilan sa kanila, sumasalungat sa tamang opinion? So, alam nila yan. Kaya nga, sila ay nagkakawatak sa mismo source, sa kitab, at sila ay nakakaalam na meron silang pagkasalungat sa kitab. Okay? Pero siyempre, meron silang mga alibay, maraming alibay. For example, ang binabasin ng niya kung maganda. Okay? Pero, si Imam Ahmad, Abu Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, muttafiquna ala mufaraqatil kitab. Kung tignan mo sila ay nakakaisa. Nakakaisa sa Islam, hindi. Nakakaisa sa pagsalungat sa aklat. Yung kanilang pagkakaisa ay pagkakaisa lamang sa pagsalungat sa aklat. Kaya sila ay magsasalita at sila ay magpapakita, mag-holding hands, yung isa buong itim, yung isa buong puti, yung isa buong green, yung isa buong pink. Sila ay mag-holding hands, magpapakita na kami ay nagsama-sama kahit magkaiba ang aming opinion at kahit mayroon kaming mga mali, bawat isa sa amin ay magpapasensya sa pagkakamali ng isa't isa sa principles, sa pag-intindi ng Quran. Hindi ba yun yung sinabi ni Muhammad rahimahullah na sila ay nagkakaisa sa pagsalungat sa kitab? Yun lang yung explanation sa pagkakaisa na nasa kanila. At on the same time, yun yung pagkakaisa na ini-introduce nila sa atin. Kung bumabalik lang sana ang tao sa salita ng ating mga scholar, na kagaya ni Imam Ahmad rahimahullah o kaya sa mga kasamahan ng kanilang minahal na propeta. Kung bumalik lang sana sila, doon sila makakita ng kasagutan, hindi yung doon na lang sila sa kung saan sila tinatawag ng kanilang puso. Puso na hindi nila sinanay sa pagiging firm sa relihiyon. Hindi nila sinanay, hindi sila nag-establish ng mga depensa sa mga mali at hindi sila nag-establish ng mga bagay na magpapalapit sa kanila sa mga tama. So, ano ang bunga ng puso ng ganyan? So, tayo sa panglima. Pangsilima ay pagsunod sa pagsunod sa sariling hilig. Natapik na natin yan. So dahil sa na-explain natin ang pagsunod sa sariling hilig sa kanina, so explain natin ang malalim na tinutukoy dito ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kasi actually, bawat isa na binabanggit dito ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ito ay prinsipyo ng buong sikta. Alam niyo? Bawat isa binanggit ni Imam Qayyim rahimahullah, ito ay hindi something random. Ito ay ginawa ng prinsipyo ng ilan ng mga sikta. Okay? So ito ang prinsipyo ng mga sikta na tinatawag nila ang sarili nila na Sufi. Okay? At ang makagaya nila. Okay? So, ang pagsunod sa sariling hilig, ito ay ginagawa ng iba na isang big deal, isang karapat-dapat. Kaya ang kanilang pinagkukunan ng kanilang relihiyon, sinasabi nila Quran at Sunnah. Pero, meron silang pangatlo. Ano ang pangatlo? Ang tajriba. Tajriba, it means experience. Tajriba means experience. So, ano yung experience? Kapag naka-experience sila ng kabanalan, naka-experience sila ng spiritual, mananatili sila sa isang gawain o kaya sa mga gawain na kung saan doon nila batid, doon nila na tikman ang tamis ng pananampalataya kunuhay.
At walang pagkakaiba yan sa mga ibang relihiyon. Di ba? Okay, in relihiyon, kahit pa yung ano. Kahit ba, example, sabihin natin, nakita mo yung mga tao na mahilig mag-meditate? Meditate ba? Kung titignan mo yung mga tao na mahilig mag-meditate, bawat isa sa kanila, meron silang sariling uri, sariling pamaraan ng meditation. Di ba? Di ba kita niyo? Yung pupunta sa bundok, yung uupo ng ganito, yung tatayo ng ganyan, yung ganun, yung, di ba? O, yung isang buwan hindi kakain ng ganito, isang buwan yung ganun, mayroong ininom. Nakita niyo? Meron pa nga iba, ang kanilang meditation, yung drugs. Hindi ko sinabi yung mga taong gumagamit drugs. Hindi, may talaga example, isang simbahan, isang simbahan, o hindi nasa sana simbahan, isang grupo. Example, yung mga rigi. Example, yung mga rigi. Oh, di ba? Yung kanila mapaggamit ng marijuana, ito ba ay hindi isang meditation para kanila? Isang gamot ng puso, isang relaxation. So, ito ay isang bagay tanggap ninyo, di ba? So, ilayo natin muna sa Islam. So, naintindihan natin na may mga tao na ganyan. Kanya-kanya mga tao nagmi-meditate. At doon sa meditation, bakit ang tao nag-meditate? Kasi nakaka-feel sila ng relaxation. Nakaka-feel sila ng tamis. Diba sabi nga nila, parang lumalabas ako sa mundo, parang lumalayo ko sa mundo, parang pumupunta ako sa lugar na mataas, okay, masarap na pakiramdam. Diba? Ang tao na yan, na nag-meditate, anong ginagawa nila kapag nakauwi sila sa kanyang lugar? Yung mga taong full-time nag-meditate, yung talaga tulong nag-meditate, kapag bumabalik sila, mga kapatid, ang ginagawa nila? Magkikreate yan ng center. No, center. Wag muna. Wag muna. Ilayo natin muna usapin relihiyon. Kasi may mga tao, pag usapin relihiyon, automatic, kakalabanin ka. Dahil sa usaping logic. Pagkatapos sila mag-meditate, hindi ba sila yung nag-open ng center? Oh. Meron ng yoga center. Bakit na-open ng yoga center? Bakit na-open yung yoga center? Kasi may isang tao, na-discover niya ng ganitong action, nagbibigay ng magandang feeling. So, nag-open siya yung yoga center. Yung iba, nag-open ng Zumba center. Diba? Si yoga, si Zumba, ano ba mga pangalan dyan? Diba? Oh, ano yun? Oh, Tai Chi, Kung Fu. Oh, bawat isa, nag-open ng center. Bakit? So, doon sa kanyang center, sasabihin niya, based on my experience. Based on my experience, ito ay nagbibigay ng magandang pakiramdam. Whether you like it or you don't like it, para sa akin nagbibigay ng magandang pakiramdam. Kung ito ay nagbibigay ng magandang pakiramdam sa iyo, sumama ka sa akin dahil tuturuan kita. Dahil ako ang nauna sa iyo dito. Kung ito ay hindi nagbibigay ng magandang pakiramdam sa iyo, wala akong problema sa iyo at huwag kang magkaroon problema sa akin bagkus maghanap ka ng ibang pamaraan ng meditation na magiging sang-ayon sa iyo. Nagiging sa'yo ng konsepto? Yan ang konsepto na yan. Yan ang ginagawa ng kung tingnan mo ang Sufi, napakaraming sikta. So, meron sa kanila, nai-enjoy sila at ang kanilang pananampalataya ay ang pag-music sa loob ng masjid. Kaya, naliligtaan ng dasal, huwag lang maligtaan yung mga nasyid na sa masjid. Huwag lang maligtaan. Maligtaan ng dasal, huwag lang maligtaan ang pagsasabi ng Madad ya Rifa'i, Madad ya Rifa'i. Oh. Sino pa? Madad ya Jailani, Madad ya Jailani. Madad, ya Hussein, madad, madad. Huwag lang maligtaan yun. Wala lang maligtaan yun. Kasi kapag nandoon yun, nandoon ang pananampalataya. Kapag wala yun, wala nang pananampalataya. Pero pag kayo nila, kapanipaniwala pag binasa. Yan din nyo. Ganda sa puso. Oh, so yun sa hilig. Oh. So ang sauta ganun rin, patuloy nagkakamali sa kanyang samba. Okay?
Okay, so yun yung adwaq based sa kanilang saring hilig. So hindi niyo yung hilig dito, hindi yung hilig na simple na tinutukoy natin ha. Yung malalim na expression ng hilig, yung in-explain ko sa inyo na buong process, yung tinatawag na based on experience. Ang gagawin ko, magpo-focus ako sa itong ibada nito dahil based on my experience, ito yung nakakabagay sa akin at dito ako magpatuloy. Oh. At nanadami pa sila ng iba. So makikreate na siya ng kanyang sariling pamaraan. At actually bro, bakit natin binabawal sa Islam? Bakit natin binabawal sa Islam? Hindi ba yan ang nangyari sa Christianity? Bro, hindi ba yan nangyari sa Christianity? Hindi ba nangyari sa Hudyo? Bakit nagiging maraming uri ng simbahan? Di ba? Hindi na siya tinatawag sikta, tinatawag na simbahan. Simbahan ni Fulano. Bakit pala? Ano pala iba simbahan ni Fulano? Kasi si Fulano nagtuturo ng ganito. Di ba? Si Fulano nagtuturo ng itong uri na dhikr. Itong uri ng pagsamba. Si pastor kasi siya yung mahilig magpatirapa. So kaya nakakaroon ng ibang simbahan. Bakit? Kasi nag-individual yung focus sila sa isang uri ng gawain. Bakit? Kasi dahil sa hilig. Matinding hilig. Based experience. So, hindi yun yung simple na salitang hilig. Okay? Okay. So, pang-anim, bulag na paggaya sa mga ninuno. So, ang bagay na ito, sa usapin ng